This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ang bayan kong minamahal, ang bayan kong Pilipinas, sa dugo pinungnanan, makamtan lang ang kalayaan. O bayan kong minumutya, ako'y handang magpakasakit. Ang buhay ko'y nakalaan sa iyo, mahal kong bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayamanan. Dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan. Kaya dapat kang bantayan, ingatan ka, mahal kong bayan. Sa dugo pinungnanan, makamtan lang ang kalayaan. O bayan kong minumutya, ako'y handang magpakasakit. Ang buhay ko'y nakalaan sa iyo, mahal kong bayan. Perlas ka ng silangan, may likas kang kayamanan. Dahil dito'y inagaw ka ng mga dayuhan. Kaya dapat kang bantayan, ingatan ka, mahal kong Okay, mga kapuso at kapamilya, magandang umaga sa lahat. Ang ating oras ngayon ay alas 4:34 ng madaling araw. So, yun yung bagong oras ng vlog natin, para kasi pinagpalit nga natin yung oras natin. Dapat ngayon, ito yung aming family prayer, sa Rosary, daily Rosary, pero lilipat natin sa hapon, kaya yung vlog natin ngayon natin na i-plaster madaling araw. Maganda tong madaling araw dahil tahimik, walang yung ano lang natin, medyo nag-iingay dito yung mga sisiw ng ating in-incubate para sa ating income generating project sa cluster. Yung natin mga sisiw, in-incubate nating itlog. Okay, kapuso at kapamilya, before tayo mag-start, patugtog muna tayo ng pagpakabana, Ito yung natin, topic ng pagpakabana para sa ating barangay. Ito,
Kristohanong pagpakabana. Tanawa ang kadalanan, mga batang naglatagaway nag-atiman sa ilang pagdako, kinsa ang magmatuto ug unsay ikahatag nila sa katilingban. Mga tao na ulipon sa salangan nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagway tan-awon daw nagmalipayon, apan sulod sa dughan nagmasulukon. Kristohanong pagpakabana, atangi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ka? Matagpiting sa orasan, may tao nga sa kinabuhi makabsan. Asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristohanong pagpakabana, hatagi ug pili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Ihang sila, silutan na, tungod sa pagpadayon sa pagpakasala. Unya di ay ang hinungdan, wala sila masuginlan, atubangan sa Dios kinsay panilan. Kristohanong pagpakabana, hatagi ug pili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Okay, kapuso at kapamilya, shout out. No? Mayroon na tayong taga-subaybay, si aking sister sa Kamambugan, Sister Francisca Abosiho, Sister Ska, mayong buntag pod. Aga mo, Sister. Okay, mga kapuso at kapamilya, para makapagsimula tayo, magdasal muna tayo, no? Invite natin ang banal na espiritu para sa ganon ay magdasal muna tayo.
invite natin ang banal na espiritu para gabayan tayo ng ating banal na espiritu. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan, aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mubati o mutagad sa among isig katawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot, dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal, balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap, dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangit-ngit, banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan, upayon namo sa kalipay. O Dios nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot, nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita matawo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapuso at kapamilya, no? Invite natin ang banal na espiritu para sa ganun ay ang banal na espiritu siya ang maggabay sa atin sa ating diskusyon at sa ating mga gagawin para sa pagdepensa sa ating barangay at sa ating mga mahal sa buhay, no? Lalo na sa mga senior citizen na medyo mahina na talaga, at saka sa ating mga kabataan, no? Ito yung number 1 natin priority para sa kanilang mga seguridad. Panahon sa invasion sa China, kasi lumalala na itong sitwasyon natin sa West Philippine Sea, no? Na inaagaw ng China at hindi naman tayo papayag, no? Hindi man papayag ating Pangulo na ibigay na lang basta yon. Siyempre, mayroon tayong ating yan, no? Mayroon tayong soberanya sa ating bansa, no? Okay? So, mga kapuso at kapamilya, kahapon, no, kahapon ng madaling araw, natalakay natin yung dito na tayo sa struktura ng CPP, NPA, NDF, no? Alaman natin, no, natin state, tinatag nila yung Communist Party of the Philippines sa establishment ni Dumasison. Saan na bumagsak, noon na bumagsak ang Partido Komunista ng Pilipinas. Tapos, gumawa din sila ng armadong grupo, ang NPA, from hukbong magpapalaya ng bayan. Ginawa nilang bagong hukbong bayan, no? Bagong hukbong bayan na yung New People's Army, no? Bagong hukbong bayan nung ika-27th anniversary ng Huk Balahap, no? So, natag din nila ang New People's Army. So, meron na sila armado, no? So, nakita natin sa kasaysayan na ito yung nagpapagulo. Usually, kung walang armado, no? Kaya nga, balikan natin yung kay General Ramos, ha? Nung pagtakbo ni General Ramos at nanalo siya sa pagka-presidente, no? Pangulo ng Pilipinas. So,
yung programa niya, yung National Program for Unification and Development, NPOD. Tapos hinikayat niya lahat, no? Yung NPOD, yun yung hinikayat niya lahat ng partido na magkaisa, no? Para sa kalambuan, no? Ngayon, ang nangyari, umayaw yung komunista kasi sabi nila hindi daw tapat ang ating gobyerno sa kapayapaan at yung kaunlaran. So, ang ginawa ni Pangulong Ramos, ni-repeal niya yung Republic Act 1700, no, para makita talaga na sincero ang ating gobyerno, no. So sa pag-repeal, nawala ng visa yung Anti-Subversion Law, yung Republic Act 1700. So nawala ng visa. So dahil siyempre wala nang batas na huhuli sa mga insurgents, no, sa mga walang baril, magdadalang baril, kasi ang bawal lang naman sa pag-repeal, no, pag walang visa, napawalang visa sa Republic Act 7636. Yung batas na naman yun yung tatamaan lahat ng magdadala ng baril, no. Ito yung ibisingit ko lang to, no. Di ba nung araw, nung sinasabi na abuso pang mga sundalo, siya ring dahilan na dumami yung mga insurgents, yung mga rebelde, sa kadahilan ng nung araw, nung hindi pa na-repeal yung Republic Act 1700 ng Republic Act 7636, walang batas na magbabawal sa mga sundalo na magdala ng baril. So, kasi hindi naman subversibo ang mga sundalo, no? So, walang bawal. Kaya mapapansin natin nung araw, ang mga kasundaluhan natin, lakip ako. Lakip ako doon. Ang mga kasundaluhan natin, pag umuwi sa kanilang mga probinsya, kanilang mga bahay, nagdadala sila ng mga baril. So, ganon. Yun nga, yung naranasan ko rin yun, na pag uwi dito sa amin, siyempre may baril, paputok-putok ka. So, yun, no? So, parang yun ang dahilan, no? So, nung pagka-repeal ng Republic Act 1700 ng Republic Act 7636, bawal na lahat na magdala ng baril na walang kaukulang papel. So, yun dahilan medyo na-control yung mga sundalo rin natin, no, na kasi pag umuwi ka, siyempre ngayon high-tech na. Dadaan ka sa mga maraming proseso pagpasok mo ng airport, pagpasok ng pier, no? Dadaan ka sa malalaman na may baril ka. Pag wala kang baril, wala kang papel, siyempre may iwan yung baril mo. So, kumpiskahin yung baril mo. So, yun na yung isa sa active na Republic Act 7636. In fact, kung matandaan natin, no, si senador ngayon, si Robin Padilla, no, kahit naninong inaanak yan ni President Ramos, tinamaan yan sa batas na yon. Yun that time na nakulong si Robin Padilla, si Senador Robin Padilla, dahil sa pagdadala niya ng baril. Hindi lang isa, medyo marami-rami yun. Kaya medyo nakulong din yan ng ilang taon, no? Ilang taon ding nakulong yan si Robin Padilla. Dahil sa batas na yon, pagka-repeal ng Republic Act 1700, no, ng 7636, no. So, yun. Tapos, balik tayo sa usaping komunista. Kaya ko nga ito dinideliver kasi itong mga insik na ito, komunista. No? Alam natin ang komunista, walang paniniwala sa Diyos. No? Yung pinarinig ko sa inyong kanta kahapon na awit internationally na hango sa version na Tagalog. So, doon mapakinggan natin talaga na hindi sila naniwala sa Panginoon. No? Wala silang Panginoon. Kaya, yung isang nagsasabi na yung mga komunista may paniwala, siguro sa isip lang nila yon, pero yung ideological nila sa ideolohiya wala talaga.
Kasi isa yan nga sa kanta nila. Kasi nga sabi nila, ang Panginoon, opium yan sa kaisipan ng tao. Kaya ang tao, nag-stagnant, no? Maraming mahirap kasi sumusunod sa ano, Panginoon. Kaya sa kanila, walang Panginoon. Okay, mga kapuso at kapamilya, itong sa komunista, no? Balik tayo sa programa ni President Ramos, isingit natin. Nung sa programa ng National Unification and Development Program, no? NPUD, National Program for Unification and Development. So nagkaisa na lahat, bumaba na rin yung mga armado, no? Bumaba na. Kasi pag wala kang baril, di ka naman huliin. Yun yung nagpapalegal sa komunista. Oh? Matawag na natin na legal yung komunista kasi hindi ka nahuhulihin pag bumaba ka, no? Na hindi ka naman gumawa ng krimen, no? Kasi na-repeal na yung Republic Act 1700. So, yun ang dahilan, no? Nung pagka dumami yung komunista sa legal na aspito. Okay? Kuha natin. In fact, noong 1995, isa sa minungkahi nila, kasi legal na nga sila kasi niyakap sa demokrasya ang komunista. Matawag natin na niyakap kasi yung mga komunista, pinaisa nagkaisa na partido, nagkaisa lahat sa NPUD. Ngayon, minungkahi nila na magkaroon ng mga representante sa ating gobyerno ang mga nasalaylayan. So, pinagtibay ito ng Republic Act 7941, the party list law, no? Republic Act 7941. So, ito yung nagpapatibay sa party list para magkaroon ng representante sa Kongreso ang mga nasalaylayan, no? Yung mga hindi napansin sa lipunan na mga grupo, no? So, ito yon. Kaya mga kapuso at kapamilya, sa pagpapatibay sa batas na Republic Act 7941, na-create yung party list law, nag-create din ng party list ang mga komunista. No? Kasi legal na sila that's why, alam natin, yung Makabayan Block, nandyan nakaposisyon, no? Yung Makabayan Block, hindi lang isang party list yan. Grupo yan ng mga party list sa mga komunista. Makabayan Block. Kaya, ang ating gobyerno, medyo mahihirapan pagpasa ng batas na medyo makademokrasya lang talaga. Kaya rin nagtataka tayo, ang mga komunista gumagawa din ng batas sila na naayon din sa kanilang ideolohiya. Katulad ng nababanggit ko na ito palagi. Katulad ng kasi hindi nga sila naniniwala sa Panginoon, di ba? So, katulad ng batas na pag-alis ng pagtanggal ng mga imahen ng mga santo, no? Diyan sa ating publikong mga establishmento katulad sa eskwelahan, ng public schools, mga hospital na publiko. So, wala ka na makitang larawan na nandito sa likuran ko, no? Na mga larawan ng mga banal, no? Mga balaan, banal o santo, no? Sa kadahilan ng pinatanggal nila yan sa batas nila, no? So, kasi nga, siyempre, mambabatas sila, yung nakaposisyon na party list dyan sa komunista, no? Dyan sa ating gobyerno, katulad ng Kabataang Makabayan, no? Yung Kabataan Party List. Tandaan natin, yung Kabataang Makabayan, yun yung underground movement, no? Sa kabataan komunista. Kaya sila dumasison, di ba? Kaya yung sinabi ko kahapon na even at the University of the Philippines, kung saan nakapagturo si Josimar Sison,
at saka si Normie Suarez no, sa UP. So kaya sabi ko nga kapon, huwag tayong magtaka na maraming mga pugad ng aktivista o ito yung ang tawag ito, umulanan na aktivista ang UP na ito ay eskwelahan mismo na ng gobyerno. Kapuso at kapamilya, so sa programa ni Jel Ramos, no, nagkaisa, tinanggap lahat ng partido. Kaya nakita natin na ang mga komunista malaya na gumagalaw sa ating demokrasya na pamamahala. No? Demokrasya nga kasi yakap lahat. Yan ang tunay na demokrasya. Walang partisan. No? Kasi ang demokrasya, no partisan yan. No? Walang partisan, no? Lahat yakap yan. Kasi ang demokrasya, gawa ito ni Lord. No? So, ang demokrasya talaga, ito yung pamahalaan na may paniniwala sa Panginoon. No? So, nakakagalaw tayo sa pamamagitan ng magandang gawain. No? Ito yung demokrasya. Kasi mayroon ding batas na pagka sumubra ka doon sa batas, magagawa ka ng krimen doon. Pag hindi pagsunod, siyempre, dahil sa batas na yan, pwede kang maakusahan. No? So, yun ang demokrasya. No? Ngayon, kasi nga, yung demokrasya, nahati ito sa dalawang salita. Yung demo, means pamamahala. Tapos yung kratin, o democracy, ito yung tao. No? Pamamahala sa mga tao. So, yan. Pati nga hayop, mayroon na rin batas no? Sa pag-care, no? Pag-alaga ng mga hayop. Kasi nga, demokrasya tayo. Yung pamamaraan ng pamamahala ay pamahala ng Panginoon. Dapat nakasunod tayo sa tatlong batas. No? Yung divine law, yung batas sa Panginoon, tapos constitution, at saka civil law, yun, no? Civil law at saka natural law, no? Ating kalikasan. So, yun yung tatlong batas, no? So, dito, balik tayo sa komunista. Although legalized ng komunista natin, kaya ito yung natin, tandaan, no? Aware tayo talaga. Kasi, simple lang nakapasok yung mga komunista dito sa atin, yung mga illegal na gawain kasi nga, dahil dito, no? Na katulad ng si Banban Mayor na nakaposisyon na mayor, alien naman pala, no? Tunay naman palang insik, no? Nagpanggap para mapasok ang Pilipinas, no? At siya yung ugat ng mga illegal na pasugalan dito sa ating bansa. So, tapos ang gawain dyan para magkapira ay maraming mga illegal, no? Katulad ng pagtutorture ng mga empleyado nila kapag kunti lang yung makalap na pira, no? So, yun. So, tandaan natin na noong unang pagpasok sa Pilipinas sa komunista noong 1922, si Tan Malaka, isang Chinese national yon. Parang no? Tapos, ito yung nagdala ng komunista. Hindi, ito parang Indonesia National. Pero, ito ay train sa China para magpalaganap ng komunista. Pumasok siya dito sa Pilipinas para mag-create ng local communist movement. No? Ito nagpanggap din ito. Ito yung mga pagpapanggap ng mga komunista. Likewise, nangyayari na naman ngayon. Nagpanggap na Pilipino. Nag-alias siya ng Elias Puentes. Alam mo yun?
Si Tan Malaka nag-alias ng Elias Puentes ang pangalan. So, tingnan nyo, nagpanggap din para nagpanggap na Pilipino para makapag-organize ng komunista. Likewise ngayon, ito na naman, no? Si Alice Guo na isang Chinese, tapos pinadala dito sa Pilipinas nung ilang taon siya noon, 13 years old, para mag-spy o magpanggap na Pilipino, para sa ganun ay papasukin niya ang Pilipinas through politics, no? So, sa farm siya lumaki, imposible naman, no? So, sabi niya, pinanganak siya sa farm, tapos yun, no? Nanay niya, katulong nila, yung pala, pure pala intik, no? Niling lang nga tayo. Tapos, nakakuha siya ng birth certificate sa PSA, no? Sa Philippine Statistic Agency, at nakatagpo siyang mayor. So, naging mayor siya, no? So, sa pamagitan ng paglinlang, no, sa mga Pilipino. So, siguro nanuhol, magsuhol man talaga, no? Magsuhol man talaga para makakuha siya ng ano. So, yan ang sakit din natin, masuhulan. Kaya tayo mga Pilipino, tayo din ang dahilan kung bakit marami tayong mga namamatay na mga kasamahan natin, mga kapatid natin, at saka napasok. Kasi nung First World War, ganun din eh, no? Dahil sa mga Pilipino rin, namatay si Gregorio del Pilar, no? Dahil sa Pilipino na nagtaksil. Panahon din ng Hapon, ganun din, no? Pilipino din. Kaya maraming namamatay na mga Pilipino ng dahilan. In fact, si President Laurel, no? So, isa din Jose P. Laurel, naging kakampi ng Hapon, no? So, yan yun, mga kwan, no? Kasi nagtataksil sa bayan. Nagpapatuta sa mga dayuhan. Tapos, ito na naman ngayon, nagpapatuta na naman tayo sa mga Chinese na siya talaga ang pangunahing dahilan kung bakit nagkagulo, no, ng komunista, through communist ideolohiya ang Pilipinas, nagkagulo, no? Paano ko nasabi nagkagulo? Kasi itong mga insurgents natin na nag-create ng insurgency, ng kaguluhan, no? Kasi itong insurgency, yung ibig sabihin, ang kaguluhan ito sa kadahilan ng nag-aklas ang mga Pilipino laban sa pamahalaan. Ito yung insurgency, no? Sabi ko nga, unconventional war ang nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi ang Pilipino mismo, so anong dahilan bakit nag-aaklas yan sila? Nag-aaklas sila laban sa pamahalaan dahil sa ideolohiyang komunista ng inchik, na ito yung ito yung sasakop sa atin. Kaya pag-aralan natin itong inchik, no? Kasi bigla na tayo lang lulusobin, hindi natin alam yung history. Kaya makipagpatayan talaga tayo. Kasi una, ang Pilipinas ay makadiyos. Diba? Marami sa ating mga Pilipino ay 77%. No? Ang Pilipino ay may paniniwala sa Panginoon. No? 77% Catholic, no? Na naniniwala sa larawan. Ito yung sa likod ko, sa larawan ng mga banal, no? So, pag nagkomunista tayo, bawal na yan. Diba? Bawal na. So, katulad ng ng ating mga paaralan at saka mga eskwela, paaralan at sa mga hospital na mga publiko ngayon, bawal na maglagay sila ng imahin ng mga banal. Kasi nga, na-impluensyahan ng komunista
ang ating kongreso, mambabatas, no? Congress kasi so yun nga yung ginawa ni Pangulong Ramos before para magkaisa lang sana. Pero ginamit nila ang komunista kaya yung kasabihan ni Mao Zedong na sinabi niya kay Jose Marasiso na use democracy to destroy democracy. Ha? Yan ang sabi ni Mao Zedong. Gamitin ang demokrasya para gibain, para magiba ang demokrasya. No? Di ba? So, yan, maliwanag yan na ginamit nila ang mga Pilipino taniman ng ideolohiyang komunista para magiba tayo. No? Use democracy to destroy democracy. Yo. See? Pinasok nila ang demokrasya sa pamagitan ni Pangulong Ramos. No? Andyan na ngayon sila sa Congress. Kung ano-ano mga batas na labag sa mga Pilipino dahil may paniniwala. O, anong itong mga batas na ito? Ano itong mga i-search natin yan? No? Bawal ang mga imahen na banal sa mga public establishment. Okay. Tapos mayroon pa. Okay. Ang simbahan pinagbabawal ang diborsyo. Di ba? Kasi sa diborsyo nga, marami ang pamilyang masira. No? Mayroon naman tayong annulment. Pwede naman, no? Annulment, pwede. Pero anong ginawa ng mga komunista? No? Yun, nagsabata sila ng divorce law to. Diborsyo. So, yun. Sila rin ang nagikuan yan. Tingnan yung mga batas na ginawa ng mga komunista. Diba? Against sa ating paniniwala sa demokrasya. Kasi sabi nga, yung demokrasya may paniniwala sa Panginoon. Pero sila, pinanilian. Tapos yung abortion, diba? Bawal yan sa demokrasya, sa Panginoon. Pero ginawa nila ng batas yan na pwede mag-abort. So, ano pa? So, marami pa. I-research natin yan. Marami pang mga batas na ginawa ng komunista na kontra-demokrasya na sa paniniwala. Kaya nga, tapos yung sasakop sa atin ngayon, mga komunista, China. So, dyan sa kanila nagmula ang ideolohiya na yan. No? See? Kaya, mahirap pagka tayo na alipin sa mga komunistang inchik. Kaya ito yung dahilan kung bakit nagbalik vlog ako para lang isiwalat, no? Sa hindi naman natin layunin na magkapira dito sa vlog kasi sabi nila ang vlog daw magkakapira. So hindi, ang sa akin importante na mabigyan ng kaukulang kaalaman ang ating mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid sa layunin ng mga komunista, no? Para akin, siyempre, bahagi natin. Sabi nga ni Lord, mamahagi ka ng kaalaman. Kung anong mayroon ka, mamahagi tayo, no? So, ganun, no? Kaya, yun. Kasi, pag nasa Panginoon ka, dapat pamahagi ka ng time, talent, and treasure, no? Kung mayaman ka, mamahagi ka, no? Kung mayroon kang kaalaman, kasi yung talento natin, nakuha sa ating kaalaman at saka kahibalo, no? So yung wisdom at saka knowledge, no? So yun diyan natin nakuha yan, yung ating kaalaman, yun yung nakuha natin sa ating experiences, no? At saka sa ating kaalam sa nagsanib yung dalawa, yung wisdom at saka knowledge. So ito, nandito na tayo, balik tayo dito sa struktura ng komunista na galing China, no? Galing China. Balik tayo, ha? Okay? Ano natin yung focus yung ating camera dito sa ating Okay, mga kapuso at kapamilya, i-focus natin para makita natin. Yan. So, makita natin mga kapuso,
Alisin muna natin yung ano para maklaro. Pero hindi pa rin maklaro. Makita natin, no nga, dali kuha lang natin. Palakihin. Para medyo maklaro. Sobrang maklaro. Isa-isa natin. Ito yung National Democratic Front. Yung National Democratic Front, ito. Ano ba ito? Tara. Yan, no? Ginutan na ito ng struktura ito. Ito yung nagmula kay Bud Scopin na struktura sa libro niya. Tapos, hindi tayo naiwan doon, kundi in-update natin ito. No? Kasi nga, ito yung nangyari. Yung National Democratic Front na na-create no, dahil sa deklara ng martial law ng ating Pangulong Marcos nung araw. Kasi noong 1971, no? Noong 1971, mag-eleksyon 'yon, tapos ang Nationalista Party at saka Liberal Party nagkandak ng mga campaign period, no? Yung Liberal Party yung pagkakandak nila ng mga campaign period, nagpasabog ang mga komunista, no? Nagpasabog ang mga NPA. So, ang nangyari, maraming namatay nun, yung sa Plaza Miranda at saka Liwasang Bonifacio yung Loton ngayon at saka yung Plaza Miranda yung harapan ng Quiapo Church. Nung mag-rally sila dyan, nung campaign rally, pinasabog ng mga komunista, no? So, yun yung binanggit ni Victor Corpus, General Corpus sa kanyang statement, no? Mamaya siguro pag may time tayo, ikuha natin, iparinig ko sa inyo. So, ang nangyayari, yan, yung NDF na itatag noong April 24, 1973 sa kadahilan ng ito yung sagot sa martial law ni Pangulong Marcos, no? Kasi alam naman natin na nag-martial law si Pangulong Marcos dahil magulo na, no? Magulo na ang ating bayan dahil sa kagawa ng mga komunista. At lumakas nga sila. Kasi yung komunista ay yumakap sa simbahan. Yung pinaliwanag ko nga, ito isa sa pinasok nila yung simbahan, church. Yan. So, medyo malabo yan, church. So pagka ito yung 1995, na-create nila yung party list. Tapos nakaposition sa kuan natin, ito makikita natin dyan, no? Makikita natin dyan. Andyan yung Bayan Muna, no? Andyan yung Anak Pawis. Itong Anak Pawis, tandaan natin mga kapuso at kapamilya. 1929 pa lang, no? Yung 1928, pagbalik nila ni Crisanto Evangelista dito, ito, inorganisa na nila yung kapisanan ng mga Anak Pawis, yung mga manggagawa, no? Pinagsanib ng manggagawa at mga magsasaka, no? Inorganisa nila yung kapisanan ng mga Anak Pawis. So hanggang ngayon, no, andyan, no, nakapwisto. Ito yung, alam nyo, nung nasa serbisyo pa tayo, halos ng katulad nung nasign tayo dyan sa Salay Misamis Oriental. Napainkwentro yung tropa natin dyan, no? Yung nilatag kasi nakiklear tayo sa Misamis Oriental, sa Salay ko pa. Ang halos nakukuha ng mga ID sa mga namatay na mga NPA dyan, ID ng Bayan Muna at saka Anak Pawis. See? So, yan, no? So, nakita natin na itong Anak Pawis pala ay ng mga leader ng mga komunista, no? So, yan. Tapos, nandyan yung Anak Bayan, no? Yan, dyan yung, anong tawag to? Kabataan Party List.
Gabriela, no? Yun yun. Yung Gabriela naman sa mga kababaihan. So, mamaya, no? Tatalakayin natin yan pag punta na natin sa local organization structure sa barangay. Pero para maubusan na tayo ng oras. So, ipapatuloy naman natin. Ang unang sinabi ni si Marasison, so bukas ipalabas natin tong statement ni Joe Masison kasi hindi ko makita yung file ko sa file ko eh. So hanapin natin mamaya. Ito. Medyo malabo. Paano ba to? Luminaw ito. Ang una niyang i-organisa ang kabataan. Ito yung nahihirapan tayo. Kaya sabi ko nga, wag tayong magtaka kung yung UP ay ito yung pugad, no? Ito yung diyan nagre-recruit diyan sa University of the Philippines kasi target nga yung kabataan. Tapos ang tinarget nila ay yung mga universidad, no? University yung tinarget nila. So naorganisahin. So ito. So mapapansin natin kung mayroon tayong mga kabataan na nag-aral ng kolehiyo kasi halos ito lahat ng mga university ay pinasok nila, no? So ito, tingnan nyo. Sa mga kabataan pa lang yan Yan yung gagayahin natin pagdating sa barangay. Kung paano natin lalabanan yung mga inchik na ito, no? Kasi sabi nga nila use democracy to destroy democracy. So gamitin din natin ang komunista para ma-destroy ang komunista, di ba? Ganun lang naman yan Tayo halos mabuwag ang demokrasya, no? Nakapasok sila sa demokrasya dahil ginamit nila ang demokrasya. So ngayon, ibabalik din natin ito, gamitan lang naman ito. No? Gamitin natin ang komunista, no? Para gibain ng komunista. No? Pero parang nahihirapan tayo Kasi tayo kasi makabatas tayo, no? Tapos kikilos tayo turo batas. Kaya hindi tayo makakilos-kilos sa atin dito kasi nahanap tayo ng legality. So kaya nagbablog tayo talaga din para at least siyempre mayroong makapanood ay mayroong makapagsabi, reiko sa ating mga kababayan para labanan natin ang komunista. Komunista inchik. Okay. So sa mga universidad, ginamitan nila ng kabataang makabayan na yung legal front ng kabataang makabayan kasi itong kabataang makabayan, ito yung underground movement nila. So, ang legal nito ay League of Filipino Student. Okay? So, nakuha nyo? Ang estratehiya nila. No, League of Filipino Student. Hanggang ngayon, nandyan pa yan ngayon, no? Kaya yung mga estudyante natin, no, kung mayroong nakikinig na mga estudyante sa college, yung anak ko nga talagang inaano ko nito na mag-ingat, no, mag-ingat sa eskwelahan kasi kung mayroong kayong napapansin, no, yung mga magulang diyan na may mga nag-aaral ng college, kung mayroon kayong napapansin na ilang taon na diyan sa kolehiyo na yan na hindi nakapagtapos, no, sige lang ang aral, matalino naman. Pero walang planong magtapos o walang planong gagraduate, mag-graduate siya. Yan ay mag-ingat kayo diyan. Tapos pala kaibigan, no? Ang trabaho niyan mag-recruit, no? Makipagkaibigan sa mga estudyante. Tapos pamigay kung anong gusto. Tapos hanggang sa maging kaibigan mo na, tapos magkaroon ka na rin ng utang na loob kasi maraming may tinutulungan ka. So, ang mangyayari mga kapos at kapamilya, yayayain ka na niya kung saan. Tapos, yun, magkakaroon na ng recruitment at katuruan, no? Makikinig ka na sa kanya. So, hanggang sa maging kasapi kanila. So, sama ka na sa mga rally. Yun, no? Kasama sa mga rally hanggang sa sasapi ka na sa kanila dahil sa utang na loob at saka sa panggagatong at saka sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon na mas marami ang mahirap kaysa mayaman, di ba? So, pinakasimple nilang mga strategy sa pag-organisa sa kabataan sa mga eskwelahan ay paggamit itong
Student Christian Movement, no? Ito, no? Dahil nga tayo ay mga naniniwala sa Panginoon. So, ang mga magulang, siyempre, under ng mga magulang yung mga kabataan, no? Natatakot din sila. Pero pag nalaman ng mga magulang, sumasama ay yung anak nila na sa gawaing pananampalataya, no? Sa Panginoon, hindi magagalit yan kasi matutuwa pa yan yung mga magulang na, okay, yung anak ko sumasama na sa praise and worship, no? Na ginagawa nila. Yung pala, ito pala ay paghihikayat lang, pabilib, para may sasapi, no, may ma-recruit sila. So, ito yung ginagamit nila. Oh, marami na tayo experience dito doon sa Samar. Sa Samar, anong ginawa nila? Para mapasok ang Samar College, para mapasok ang Samar State Universities. So, ang ginawa nila, sa mga prospect nila na mga kandidatong kabataan, no? Prospected nila, meron nga tayong na-convert dito na nasalo na nakuha natin galing sa kanila. Isang matalinong bata na medyo naghihirap ang pamilya, tapos tinulungan nila yun na maging scholar. Tapos yun, pinapasali para kapalit doon sa pag-scholar, pagtulong sa bata, ay minimembro nila o sinasama nila sa mga gawaing pang-aktivista. Una, nasama sa mga rally, pero yung ginamit na strategy na huwag magalit yung magulang, ito, no? Student Christian Movement, no? Sa nung na-interview ko na yung bata, yung nakuha na natin, nung una, nasama siya sa mga single for Christ. Say, couples, mga kapatid, couples ako. Ginamit pala ang Couples for Christ ng mga komunista para makarecruit ng mga kabataan, no? Through Student Christian Movement, no? Ito yung ginamit nila, no? Yung single for Christ, para lang pag nalaban na, bakit matagal ka umuwi? Siyempre magtatanong yung mga magulang. So, ang sasabihin ng sumama ako sumama ako doon sa pagtitipon ng mga single for Christ ng Couples for Christ, no? Kasi yan din ng Couples for Christ yung single for Christ. Yan yung mga taktika nila para hindi magalit yung magulang. So, yung bata, sasama talaga. Nakuha niyo yung punto? Panlilinlang nga linlangin, no? Use democracy to destroy democracy. Yan yung mga maliwanag na ng mga komunista. Naggaling sa Enchik na gustong sumakop sa atin. Kaya wag nating bigyan ng butas yung mga komunista na papasok sa atin. Kahit kailangan alam natin ito, no? Mga kapuso at kapamilya. Ngayon, napasok ba nilang eskwelahan? Na-organize ba nila? Yes. Kasi siyempre, yun na pamara nila, dumami yung kabataan na estudyante. Ganito ang ginagawa nila sa mga universidad. No? Yun nga, ginagawa nga nila sa komunidad yan sa mga villages, sa mga barangay. Mamaya, dahil pagdating natin sa barangay, sa Negros, advance ko sa Negros, sa barangay Hilaitan, Gihulngan, Negros Oriental. Yan, pinasok nila ang simbahan. Nagkandak sila ng seminar sa simbahan, sa kapilya. Yan din ang nangyari sa Salay, sa Misamis Oriental. Ganun din ang nangyari. Kaya maraming nailad, no, nalinlang. No? Kaya yung paggawain ng mga komunista, panlilinlang yan, no? Nagaling sa idulihang Inchik. Okay. Tatandaan natin, ang sasakop sa atin ay Communist Chinese Party. No? And yung kanilang armado People's Liberation Army, no, ng China. Okay? Under ng Chinese Communist Party. Tapos meron silang kaalay dito na inorganisa din na Communist Party of the Philippines. Hindi lang magkatunog, kundi yung ideolohiya na yan galing sa Inchik.
Kaya tuntok na noon ko. Kaya mag-ingat tayo mga kapos kapamilya. Deliver ko talaga 'to para malaman natin at magkaroon tayo ng tapang para 'wag paapi sa inchik, 'no? 'Wag tayo palinlang sa mga inchik kasi ginagamit tayo para demokrasya, para gibain ang ating demokrasya. So sa mga eskwelahan, pating ating mga umulanan sa journalism, no? Ito yung ito, College Editors Guild in the Philippines. Ito yung ano ito yung College Editors Guild in the Philippines. Ito yung samahan ah, diyan sa mga university sa mga sa mga editorial, no, yung mga journalism. Kaya halos din ng ating mga ating mga broadcaster, no, mga maraming mga sinungaling, mga fake news, mga sinungaling, hindi naman sinungaling, totoo naman nangyari, pero parang kinakatigan nila yung panggagatong, no, panggagatong sa ating lipunan, no, sa ating gobyerno na bawa pagka makapag-broadcast yan sila, mayroon silang i-highlight na para yung mga tao magalit sa gobyerno. No? Kasi parang gobyerno palagi yung pinapatamaan nila. So, pagka mayroon kayo napansin na gano'n na mga broadcaster, na parang palagi na lang ginagalit ang tao sa kanilang pagbo-broadcast at sinisisi ang gobyerno. So, parang ano ba, yung sabi ko nga yung sa pari, na yung mga pari na nakapasok doon sa simbahan, na galing sa kabataang makabayan, yung ginagawa, panggagatong lang sa mga nagsisimba para magalit sa gobyerno. Parang gano'n. Ito rin, gano'n din ang pagbo-broadcast na kanang one-sided ang pagbo-broadcast. Pag kahit na hindi pa nakuha yung opinion o yung panig ng kabila, no, yung isa, binobroadcast na, yun yung gawain ng komunista, no? Pero ito, yung sa College Editors Guild in the Philippines, kung saan sila makakuha ng maraming punto dito no? Kung saan sila makakuha ng maraming mga audience dito ang pinag-aralan sa kasi siyempre yung mga nagsasabi rin dito, yung mga lumalapit sa atin na kaya pala tinuro sa amin sir ganito doon sa sa diyan sa kuan yan sa College Editors Guild in the Philippines, yan yung samahan ng mga journalist na may papanigan, no? Kasi dapat pag journalist ka, neutral ka pero hindi ka nagagatong, pero kaya nga natin madaling malaman pagka mayroon ng panggagatong ang mangyayari, no? Dito sa College Editors Guild in the Philippines. Ito yung mga samahan ng mga diyan sa pag-aaral, sa mga paralan. Tapos, yung last, ito yung sa National Union Student of the Philippines. Ito talaga yung kabataan na nakuha na nila, no? Nasama na nila sa grupo. 'Yon. Yung nakuha natin doon sa Samar, siya yung Secretary General ng National Union Student of the Philippines. At buong bansa yan 2004-2005. Siya yung Secretary General. Ilang kongres na yung naatinan niya kapag-attend siya ng Congress, 4 na bisis yata yun. No? So, ito yung nanggagatong yung LFS, tapos ang nagatungan ito yung NUSP. No? Hindi alam ng mga ito kasi ginagamitan sila ng statika na makadiyos, no? Para sila palinlang. No? Panlilinlang. Kaya, matibay ang ating mga kabataan, no? Sa UP, no? Matibay na. So, mga kapuso at kapamilya, wala na tayong oras. So, ang diskusyon natin bukas, dito naman magsimula tayo sa how about sa mga hindi nag-aaral? So, mayroon ding kadina, no? Kabataan para sa demokratikong nasyonalismo. Yung mga out of school youth, no? So, mga magulang, tingnan natin yung paano nila inorganisa ang mga kabataan. So, yan. No? Ay, na natin. So, mga kapuso at kapamilya, wala na tayong oras. Kaya bago tayo magtapos, huwag tayong matakot. Kaya kantahan ko kayo palagi ng pagtapos natin ng huwag matakot. Ayaw kadlok. Okay, kanta muna tayo bago magtapos.
Okay, paki-push button, heart button sa mga nakapanood ng ating programa. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kung inyong gitinguha nga inyong kalagaran, ang mga kaigsuunan, labi na ang mga hinikawan. Ngayon nga ligunon ninyo ang inyong maruganan, tungod kay dili lalim ang inyong nasudlan. Apan ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Okay, kapuso at kapamilya, before tayo magtapos, kuan muna tayo, no? Shout out, no? Shout out sa ating mentor ng ating Barangay Guerrilla Unit at Filipino Guerrilla Forces, ang ating mga retired na general at mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines. Shout out sir kay Commander Mitran, kay Jal Macanas, at kay Captain Dado, at sa lahat ng mga commanders sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Guerrilla Forces, at dito sa atin sa Bohol, si Commander Flor de Lisa at Commander Neil Garbasi, Gasbari pala, no? Gasbari. So, sa ating mga nanonood, magandang umaga sa lahat at magdasal na tayo, no? Shout out din sa aking utol dyan sa Mabini, Batangas, sa lahat ng ating taga-subaybay. Shout out sa inyo lahat, no? Okay, dasal na tayo para matapos na tayo at maubusan tayo ng oras. Bukas talakayin natin yung mga out of school youth, no? Tapos tuloy-tuloy na yan. Sa mga magsasaka, sa mga manggagawa na pag-organisa ng komunista. Kasi ito yung ginamit ni Mao Zedong, no? Ito yung komunista na gusto sumakop sa atin. Kaya laban lang tayo, no? Kasi ito, mahirap ito, walang paniniwala sa Panginoon. Okay? Sala samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailanamo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Initas sa imong gugma nga among kasing-kasing aron mabati o mutagad sa among isigatawo. Lanisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipailayo kanamo ang mga daotang hinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kangit-ngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan upayo namo sa kalipay,
O Dios nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot, nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa lahat, no? Ating oras ay 5:35. Okay? Tapusin na natin ito. Bye-bye mga kapuso at kapamilya. Bye-bye.